Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 1, Week 3, Day 1 to 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Sariling Paraan ng Pag-iimpok, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang sariling paraan ng pag-iimpok. Mga kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagiging matyaga sa pamamagitan ng palagiang pagtatabi ng mga naipong pera sa alkansya o mga gamit sa lagayan. A. Natutukoy ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid ayon sa sariling kakayahan. B. Na isasaalang-alang ang sariling paraan ng pag-iimpok at pagtitipid na makatutulong upang matugunan ang kanyang pangangailangan. C. Na ilalapat ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid, halimbawa, pagtatabi ng pera o gamit sa paaralan. Day 1. Narito ang mga layunin. Nakakikilala ng mga paraan ng pag-iimpok ayon sa sariling kakayahan at naiisa-isa ang sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang pangangailangan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ang mga larawang ito ay tinatawag na alkansya. Meron tayong tinatawag na piggy bank o pet bottle. Meron tayong tinatawag na alkansyang kawayan. Meron ring alkansyang kahon. At mayroon ding alkansyang lata na may susian. Pamilyar ba kayo sa alkansya, mga bata? Sino sa inyo ang mayroong alkansya? Anong uri ng alkansya mayroon kayo? Bakit tayo gumagamit ng alkansya? Sa araw na ito, inaasahan na makikilala ninyo ang mga paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang pangangailangan. Ano nga ba ang alkansya? Ang alkansya ay isang lalagyan na ginagamit upang pag-ipunan o pag-impukan ng pera. Karaniwang barya ang iniipon sa alkansya. Pwede rin namang papel na pera ang ilagay sa alkansya basta lamang ang alkansyang gagamitin ay pwede sa papel na pera at maayos ang pagkakahulog upang maiwasan ang pagkasira nito. Ang alkansya ay karaniwang gawa sa lata, plastik, o figurin na may maliit na butas kung saan inilalagay ang pera. Habang bata pa lamang tayo, tinuturuan na tayo ng ating mga magulang na mag-ipon ng pera upang matuto na tayong magtipid at mag-impok. Ang pag-iimpok ay ang proseso ng pagtatabi o pag-iipon ng pera o yaman para magamit sa hinaharap. Isa itong paraan ng pagtitipid mula sa kinikita o tinatanggap na salapi upang matugunan ang mga pangangailangan o kagustuhan sa darating na panahon tulad ng pang-emergency, edukasyon, negosyo o iba pang layunin. Narito naman ang mga paraan ng pag-iimpok bilang mag-aaral. Una, ang paggamit ng alkansya. Ito ang pinakamadaling paraan upang simulan ang pag-iipon. Maaring gamitin ang alkansya mula sa lata, plastik o kahit simpleng kahon na may butas kung saan ihuhulog ang naipon o naitabing pera. Pangalawa, pagtatabi ng bahagi ng baong pera. Kung may baong pera, huwag ubusin ang buong baon, kundi magtabi kahit maliit na halaga. Pangatlo, pagtatabi ng mga natanggap na pera o regalong pera. Kung may natanggap na pera ay huwag agad itong gastusin. Mas maigi na ipunin muna at saka na magdesisyon kung ano ang nais mong bilhin. Pang-apat,
Pagtatabi ng pera bilang gantimpala na natanggap mula sa mga paligsahan. Pag-isipan muna ang paglalaanan na natanggap na gantimpalang pera sa pamamagitan ng pagtatabi nito. Mahalaga ang pag-iimpok dahil nalilinang dito ang pagiging matyaga. Ang pagtitiyaga sa pag-iimpok ay susi upang unti-unting makamit ang pinaglalaanan mo sa iyong ipon. Kapag may tiyaga, mas napapalakas ang disiplina sa paghawak ng pera at mauna ang mga tunay na mahalaga. Sa pagtitiyagang mag-impok, unti-unting lumalaki ang ipon na magagamit sa panahon ng sakuna o pangangailangan. Kahit maliit lang ang naitatabi, kung may tiyaga, lalaki rin ito sa paglipas ng panahon. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha naman kung mali. Para sa unang bilang, araw-araw ay naguhulog si Gio sa kanyang alkansya mula sa natitira niyang baon na pera. Ang pahayag ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ito ay masayang mukha. Pangalawang bilang, binuksan ni Bianca ang kanyang alkansya kahit kaunti pa lamang ang laman nito dahil naiinip siyang mag-ipon. Ang pahayag ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, si Miko ay binigyan ng kanyang tatay ng pera noong Pasko. Inilagay niya ito sa kanyang alkansya. Ang pahayag ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Pang-apat, tuwing binibigyan si Aimee ng malaking pera ng kanyang lola, ay ginagastos niya ito para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ang pahayag ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. At panglima, matyagang nag-iipon ng pera si Ken upang makabili siya ng bagong sapatos para may magamit siya sa paaralan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. At pang-anim, inipon ni Lorna ang kanyang napanalunang pera mula sa paligsahan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Day 2. Layunin. Nakakikilala ng mga paraan ng pag-iimpok ayon sa sariling kakayahan. At naipahahayag ang sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang pangangailangan. Sa araw na ito, inaasahan na: una, matutukoy ninyo ang mga paraan ng pag-iimpok ayon sa inyong sariling kakayahan. At pangalawa, maipahahayag ang sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang inyong pangangailangan. Ang pag-iimpok na may tiyaga ay susi sa tagumpay at pangangailangan sa hinaharap. Maaaring nakakainip sa umpisa, pero habang tumatagal, unti-unting lalaki ang inyong ipon basta lamang marunong maghintay at magtiyaga. Narito ang mga sariling paraan ng pag-iimpok na nalilinang ang pagiging matyaga. Una, araw-araw ay maglagay ng kahit kaunting halaga sa alkansya. Pangalawa, kung may sobrang baong pera, itabi o ipunin sa alkansya. At pangatlo, bilhin lamang ang mga kailangan at hindi sa mga maluluhong bagay. Ang pag-iimpok ay ang proseso ng pagtatabi o pag-iipon ng pera o yaman para magamit sa hinaharap. Isa itong paraan ng pagtitipid mula sa kinikita o tinatanggap na salapi upang matugunan ang mga pangangailangan o kagustuhan sa darating na panahon, tulad ng pang-emergency, edukasyon, negosyo o iba pang layunin. Ang kahalagahan ng pag-iimpok ay magagamit sa panahon ng pangangailangan.
Ang ipon ay maaaring magamit sa iyong pag-aaral o mga kailangan mo sa paaralan. Ang pag-iimpok ay hindi madali, kaya nahuhubog ang magandang ugali tulad ng pagtitipid, disiplina sa paggastos, at pagpapaliban ng luho. Kapag natutunan mo ang kahalagahan ng pag-iimpok, madadala mo ito hanggang sa iyong pagtanda bilang bahagi ng responsableng pamumuhay. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag at M naman kung mali. Para sa unang bilang, ang pag-iimpok na may tiyaga ay susi sa tagumpay at pangangailangan sa hinaharap. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, tinatawag na alkansya ang lalagyang may butas at maaaring gawa sa plastic, kawayan o PET bottle. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Pangatlo, ang pag-iipon ng pera ay hindi nakakatulong sa isang batang mag-aaral. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. Pang-apat, hindi mabuting mag-impok ng pera sa alkansya dahil hindi mo mabili ang gusto mo. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Panglimang bilang, araw-araw ay maglagay ng kahit na kaunting halaga sa alkansya. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At pang-anim, kung may sobrang pera, ibili ito ng iyong gusto. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Day 3. Layunin. Nailalapat ang mga paraan ng pag-iimpok, halimbawa, pagtatabi ng pera, at naipaliliwanag ang sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang pangangailangan. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng bata sa larawan? Alam niyo ba na ang bata sa larawan ay araw-araw na nag-iipon ng pera mula sa kanyang sobrang baon? Inihuhulog niya sa kanyang alkansya ang natira niyang baon na pera, maliit man ito o malaki. Ang batang ito ay nagpapakita ng pag-iimpok na may tiyaga upang pagdating ng panahon na kailangan niya ito ay may aasahan siyang pera mula sa kanyang ipon. Ginagawa mo rin ba ang ginagawa ng bata sa larawan? Sa araw na ito, inaasahan na mailalapat ninyo ang mga paraan ng pag-iimpok, halimbawa, pagtatabi ng pera, at may paliliwanag ang inyong sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang inyong pangangailangan. Basahin natin ang isang kwento na may kaugnayan sa sariling paraan ng pag-iimpok na nagpapakita ng pagtitiyaga. Ang kwentong ito ay isang uri ng pabula. Ito ay may pamagat na Silanggam at Tipaklong. Maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. "Magandang umaga, kaibigang Langgam," bati ni Tipaklong. "Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain?" "Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon," sagot ni Langgam. "Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam," wika ni Tipaklong. "Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta." "Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong," sagot ni Langgam. "Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain.
Ito'y aking iipunin para ako'y may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalaala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagyan na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok tok tok. Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam. Wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Ano ang mga aral na natutunan mo mula sa ating kwento? Narito ang mga aral na mapupulot natin sa kwento. Mag-impok habang maganda ang sitwasyon upang maging handa sa anumang suliranin sa hinaharap. Kapag may itinabi, sa oras ng pangangailangan, siya ay mayroong magagamit. Kapag naghirap, upang makapag-impok, ay makakamtan ang ginhawa sa takdang panahon. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, bakit panay ang pag-iipon ni Langgam ng pagkain? Tama, nag-iipon ng pagkain si Langgam habang maganda ang panahon upang pagdating ng tag-ulan ay mayroon siyang makain. Pangalawang katanungan, ano ang nangyari kay Tipaklong? Tama, si Tipaklong ay walang makain dahil wala siyang inipong pagkain noong maganda ang panahon. Pangatlo, sa palagay mo, kaya mo rin ba ang ginagawa ni Langgam? At pang-apat, bakit mahalaga ang pag-iimpok? Dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat sa inyong sagutang papel ang check kung tama ang pahayag at X naman kung mali. Unang bilang, nanalo sa paligsahan ng pag-awit si Marco. Nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Inilagay niya ang kanyang premyo sa kanyang alkansya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, tuwing uwian galing sa paaralan, pumupunta si Bea sa pamilihan upang bilhin ang kinokolekta niyang laruan gamit ang natira niyang baon. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, matyagang nag-iipon ng pera si Ana upang may pambili siya ng gamit sa pag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, tuwing mataas ang grado ni Kurt sa paaralan, ay binibigyan siya ng kanyang tatay ng pera para mabili niya ang kanyang gusto. Ngunit iniipon na lamang niya sa alkansya ang perang bigay sa kanya upang may magamit siyang pera sa oras ng pangangailangan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Panglima, pinadalhan ng pera si Mina ng kanyang tita na nasa ibang bansa pambili ng kanyang gamit sa paaralan. Imbes na bumili ng gamit, ay ibinili niya ito ng paborito niyang laruan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-anim,
Naisip ni Jody na maghulog sa kanyang alkansya ng 5 piso araw-araw mula sa kanyang baon upang mas mabilis itong mapuno at magamit niya sa oras ng pangangailangan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Day 4. Layunin. Naipakikita ang pagiging matyaga sa pamamagitan ng palagiang pagtatabi ng mga naipong pera sa alkansya o mga gamit sa lagayan. At naisasaalang-alang ang sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang pangangailangan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Unang katanungan, ano ang tawag sa bagay na ito na ipunan? Karaniwang gawa sa plastik, lata, kawayan, figura, at PET bottle. Tama! Ang sagot ay alkansya. Pangalawang tanong, ano ang inihuhulog sa alkansya na maaaring gawa sa metal o papel na may karampatang halaga? Tama! Ang sagot ay pera. Pangatlo, ano ang tawag sa naitabing pera mula sa baon, sa natanggap o sa gantimpala? Tama! Ang sagot ay ipon. Pang-apat, ano ang tawag sa isang taong nagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang? Tama! Ang sagot ay matyaga. Panglima, mahalaga ang bagay na ito upang may magamit sa oras ng pangangailangan. Tama! Ang sagot ay pag-iimpok. Sa araw na ito, inaasahan na maipakikita ninyo ang pagiging matyaga sa pamamagitan ng palagiang pagtatabi ng mga naipong pera sa alkansya o mga gamit sa lagayan, at may isasaalang-alang ang sariling paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang inyong pangangailangan. Kahalagahan ng pag-iimpok. Ang pagtatabi o pag-iipon ng pera ay isang mahalagang gawain na may maraming benepisyo sa sarili at kinabukasan ng isang tao. Narito ang mga pangunahing kahalagahan nito. Una, nagagamit para sa mga di inaasahang pagkakataon o emergency. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga biglaang gastusin gaya ng pagkakasakit, aksidente, o pagkasira ng gamit. Pangalawa, nagagamit para sa kinabukasan gaya ng pag-aaral sa kolehiyo, negosyo, o sariling bahay. Pangatlo, nagagamit para sa mga biglaang pangangailangan gaya ng pambili ng proyekto sa paaralan, gamit sa pag-aaral, o kaya ay para sa field trip ng paaralan. Narinig mo na ba ang salawikaing, kapag may isinuksok, may madudukot? Ang salawikain ay payak na pahayag na nagbibigay ng payo o patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas mong naririnig ang salawikaing ito sa mga nakatatanda. Ang mensahe ng salawikaing, kapag may isinuksok, may madudukot, ay may kaugnayan sa pag-iipon ng pera. Kapag may isinuksok, ang ibig sabihin ay kapag may itinabi o inipong pera. May madudukot, ang ibig sabihin ay may mapagkukunan sa oras ng kagipitan o pangangailangan. Basahin ang iba't ibang sitwasyon ng mga batang nag-iimpok ng may pagtitiyaga. Si Maria ay nagsimulang mag-impok ng pera sa kanyang alkansya noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Kaya naman ngayong siya ay nasa grade 1 na, ay gagamitin na niya ang kanyang naipon para ipambili ng kanyang mga gamit, sapatos at uniforme sa paaralan. Nalinang ang pagiging matyaga ni Maria sa pag-iimpok. Si Brent ay matyagang nag-impok dahil nais niyang bilhan ng wheelchair ang kanyang kapatid na hindi na nakapaglalakad dahil sa kanyang kapansanan.
Biglang nagkasakit ang tatay ni Marco at dinala sa ospital. Wala silang pera noon dahil hindi na makapagtrabaho ang kanyang tatay. Buti na lang at may naimpok na pera si Marco sa kanyang alkansya, kaya naman iyon ang ginamit nila na pambayad sa ospital. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Iguhit ang hugis puso kung sang-ayon sa pahayag at hugis bilog kung hindi sang-ayon. Gawin ang pagsagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, inaya si Dina ng kanyang kaklase na bumili ng lobo. Tumanggi siya dahil nag-iipon siya ng pera sa kanyang alkansya. Ikaw ba ay sang-ayon, puso, o di sang-ayon, bilog? Magaling! Ang tamang sagot ay puso, sang-ayon. Pangalawa, sa wakas ay napuno na ang alkansya ni Sam. May bibili na niya ng bagong bag para sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Ito ba ay puso, sang-ayon, o bilog, di sang-ayon? Magaling! Ang tamang sagot ay puso, sang-ayon. Pangatlo, may bagong kotse-kotsehan si Carlo at pera galing sa kanyang tatay na nasa ibang bansa. Ibibili pa niya ang kanyang pera ng isa pang kotse-kotsehan. Ito ba ay sang-ayon, puso, o di sang-ayon, bilog? Tama! Ito ay bilog, di sang-ayon. Pang-apat, maraming naibentang ice candy si Alona ngayong araw. Inilagay niya sa alkansya ang lahat ng kinita niya sa pagtitinda ng ice candy. Ito ba ay puso, sang-ayon, o bilog, di sang-ayon? Magaling! Ito ay puso, sang-ayon. At panglima, binigyan si Vince ng pera ng kanyang ninong dahil kaarawan niya. Naisip niyang pumunta agad sa mall upang ibili ng bagong laruan ng perang ibinigay sa kanya. Ito ba ay sang-ayon, puso, o di sang-ayon, bilog? Magaling! Ang tamang sagot ay bilog, di sang-ayon. Tandaan, mahalaga ang pag-iimpok dahil nalilinang dito ang pagiging matyaga. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!